Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Karapat-dapat kang papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, kaloob mo po sa amin sa araw na ito. Salamat muli o Diyos sa kalakasan na bigay mo sa amin para kami patuloy na makapagbigay ng papuri, pagsamba na nararapat sa iyo lamang, Ama naming nasa langit, at para sa bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Muli dakilang Diyos, sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, patuloy po kaming dumadalangin. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin bilang iyong mga anak. Hangarin po namin, O Diyos, na makasunod sa iyong banal na kalooban. Kaya dumadalangin kami na ang iyong mga salita na magdadala sa amin, O Diyos, sa paggawa ng kabutihan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salita nawa, Ama, na siyang pumatagpo ng puso namin ngayon. Salita nawa na siyang patuloy may tanim sa puso po namin. At hinihiling namin, dakilang Ama, bigyan mo kami ng iyong kapangyarihan, smita ng banal mong Espiritu, na ang mga salita mo ay patuloy namin magawa, may isa buhay, may isa gawa, O Diyos, upang ang kabutihan mo ay patuloy mahayag sa pamagitan ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, dakilang Ama, na sa aming pagtitipon ngayon, kami po'y inyong samahan. Pagbuksan ng pintuan ng puso mo, dinggin mo nawa at ipagkaloob ang dalangin ng bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo po ni San Juan. Kabanata po ay 20, simula mga talata 11 hanggang sa susunod na mga talata. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Hesus sa pagkabasa ng mabuting balitang hatid niya sa atin sa hapon pong ito, sa kanyang lahat ng kapurihan, magpakailan pa man. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Handa na kayong makinig? Sige, ang lahat po ay pwede nang maupo. Amen. Nakakatuwa naman. Kaya sabi ko kanina, mas masaya ata kanina yung mga papurit, pagsamba kaysong nakaraang linggo. Totoo lang. Pero sabi ko nga, Lord, nakakatuwa naman, Lord, na kung saan ay nadarama yung presensya ng Diyos sa tuwing tayo nagkakatipon. Amen? Kasi yan ang mahalaga na kung saan yung Diyos mismo na ating sinasamba sa dako na ito, ang Diyos na ating pinapupurihan sa dako na to ay naririyan siya kasama natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Nabibless lang ako kanina sa mga inaawit ninyo. Sa ating Panginoon, pati pa rin sa masiglang awitin. Amen? Na tila baga ando doon yung mga naroroon ang puso sa mga awitin para kay Lord. Amen. Muli isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy na ang biyaya ng Diyos ay patuloy bumuhos sa atin. Amen. Sino nais magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay? Lahat tayo gusto natin magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen? Sapagkat ipinangako iyan ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang pangako ay siya'y paririto upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Paano natin nararanasan, paano natin tinatanaw sa buhay natin yung isang kasiyasiya at isang ganap at kasiyasiyang buhay. Amen? May masabi natin, merong buhay na walang pagkukulang. Amen? Kasiyasiya bang buhay yon? Yung buhay na walang pagkukulang? Amen. Yung buhay na hindi nagkukulang ng ano paman, kasiyasiyang buhay ba iyon? Amen. Hindi po ba? Na alam po natin mga kapatid, maari taglay natin ang para sa atin ng isang kasiyasiyang buhay, isang ganap at kasiyasiyang buhay, dahil maari mga kapatid ay hindi tayo nagkukulang ng ano paman, o baka sabihin natin, wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen? At dahil po minsan sa ganong katatayuan natin sa buhay, minsan nasasabi natin ay nagiging masaya tayo sapagkat para sa atin ay isang ganap at kasiyasiyang buhay po iyon. Amen?
At yun naman talaga ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin, tayong lahat ay magkaroon ng ganap at kasiyasiyang buhay. Pangako po yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, tingnan natin ngayon dito ang mga alagad. Nung sandali na yan, ang mga alagad ay nagkakatipon sila doon sa isang silid, nakapinid yung silid. Amen? Na para baga yung oras na yan, para silang nagtatago. Amen? Na alam natin, ang mga alagad ng sandali na yan, kasi sila nagtatago, naroon sila sa isang silid na saradong-sarado. Amen? Dahil natatakot sila. Natatakot sila kasi nung sandali na yan, ang ating Panginoong Kristo ay wala, hindi nila kasama, at kung ano yung ginawa ng mga tao na nagalit sa ating Panginoong Jesucristo, pumatay sa ating Panginoong Kristo, ay inaasahan din nila na maari yun din ang gagawin sa kanila dahil sila ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya yung mga alagad po ay natatakot nung sandali po na yan. Dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sa Ebanghelyo po natin na ito, ay makikita po natin dyan na ang mga alagad na ito ay iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Amen. Iniwan ang lahat at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil siguro sa maraming pangako na binitawan sa Jesus sa kanila. Isa na yung pangako siguro na bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Di po ba? Kung sa hirap nila noon, alipin sila ng mga Romano, nung sandali na yan, ay sa kalalagayan ba naman nila yun, may mga ngako sa iyo na bibigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, di doon ka nasasama. Di po ba? Maraming pangako ang ating Panginoong Jesucristo, mapatid sa ating Panginoong Jesus. Kagaya kanina sa Ebanghelyo na ating pinakinggan. Amen? Umaasa yung magkapatid, yung dalawa sa mga alagad, umaasa sila na pagdating ng panahon, gaganda ang buhay nila kasi kapag naghari na si Jesus, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Amen? Yun ang kanilang kahilingan sa ating Panginoong Kristo, yun ang kanilang natatanaw na magiging buhay nila kapag sila'y sumunod sa ating Panginoong Kristo, kapag sila'y sumama po sa ating Panginoong Jesus, na minsan sinasabi din po dito, sa Ebanghelyo po ni San Mateo, palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. O sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18 at talata po ay 20, 28, sinasabi po yung ganitong pangungusap po sa Ebanghelyo ni San Lucas, na ang sabi po riyan ng ating Panginoong Jesucristo, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. O, kita nyo po yun? Di ba? Kung walang pangako, ba't mo iiwan iyon? Di ba? Grabe yung tiwala nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya panatag ang loob nila nung panahon na yan, naiwan na lang ang lahat-lahat sa buhay nila, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos nauwi sa takot. Amen? Ang kinahantungan ng buhay nila ay takot na kung saan, para bagat ng sandali na yan, ay nanganganib yung buhay nila. Amen? Na inaasahan nila kung anong ginawa ng mga tao doon sa ating Panginoong Kristo ay gagawin din sa kanila dahil sila tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos, na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kung ito yung mga pangako, amen. Kung ito yung mga pangakong naririnig mo,
malamang sa malamang yung ginawa nila Pedro ay gagawin mo din. Iiwan mo rin ang lahat dahil sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Gagayahin nyo rin ba yung mga alagad? Iiwan nyo rin ba ang lahat dahil lang sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo? Ayan, dahil po dyan sa pangakong iyan, ang mga alagad po ay nagtiwala sila sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Subalit mga kapatid, tingnan nyo po, dumating po yung punto na ang mga alagad ay nagkawatak-watak. Amen. Nagkanya-kanya na sila ng takbo. Bakit kaya? Nagkanya-kanya na sila ng takbo. Yan yung panahon na hinuli ang Panginoong Hesus. Nung hulihin na ang ating Panginoon yung mga alagad kanya-kanya ang takbo na. Kaya siguro, si Pedro nung sandali na yan, ganun na lang yung kanyang pagtatwa kay Jesus. Amen? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoong Jesucristo na sinabi niya, ay hindi ko yan kilala. Bakit po? Kasi maari nung oras na yan, nakikita na ni Pedro, wala nang magagawa sa kanya si Jesus. Amen? Nung hulihin po ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali na yan, natatanaw na ni Pedro nung sandali na yan, wala na akong maasahan dito. Amen? Wala na itong magagawa sa buhay ko. Kaya anong ginawa ni Pedro? Iniligtas na lang yung sarili niya. Amen. Sa anong paraan? Sa papanong paraan iniligtas ni Pedro ang kanyang sarili? Hindi na siya umasa kay Jesus. Itinatwa niya na si Jesus. Amen. Wala ka nang magagawa sa buhay ko. Hindi na kita kikilanlin. Amen? Kasi natatanaw niyang wala nang magagawa. Hinuli na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung oras na yan, naisip na ni Pedro, kaysa magtiwala ako sa kanya, gagawin ko na yung dapat kong gawin para sa sarili ko. Natatakot sila. Ikaw ba naman pangakuan ng ganon? Amen? Napakaraming pangako, pagtapos mangako, ikaw naman, ang lahat-lahat ay give up mo sa buhay mo, iniwan mo ang lahat dahil sa pangako na yan, tapos susunod ka sa kanya, tapos sa bandang huli, iiwan ka. Amen? Hindi po ba? Iniwan sila ng Panginoong Hesus, namatay ng Panginoong Jesucristo. Asan yung pangako? Di ba? Yung inaasahan ng dalawang magkapatid, uupo ako, maghahari ka. Inaasahan namin maghahari ka at kapag naghari ka, tiyak sa kanan ako, sa kaliwa yung kabila. Ipatay na. Amen? Iniwan sila. Matapos pangakuan, sandali na yan, sa kahuli-hulihan, iiwan din. At nung sandali na yan, kaya mga alagad ay inalipin ng takot. Amen. Minsan, nararanasan natin iyan sa buhay natin. Amen? Sabi ni Lord, di ba, maraming salita ang Diyos, pangako ang Diyos na ating pinanghahawakan sa buhay po natin. Amen? Na minsan tinatayuan natin, amen, sinusunod natin yung mga salita na iyan ng Diyos, pero minsan mukhang hindi naman talaga yun ang nagiging nangyayari sa buhay natin minsan. Amen? Kaya minsan, sasabihin natin, Lord, sinunod naman kita. Diba, ginawa ko naman lahat. Bakit ganito? Ayan. Napanood nyo ba yung gawain natin noong nakaraang Miyerkules? Napanood nyo na? Panoorin nyo. Ang ganda-ganda nyo doon. Oo. Ang ganda-ganda ng mga suot nyo doon. Nagliliwanag kayo doon. Panoorin nyo po yun. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan nangyayari yan sa buhay po natin, na kapag minsan sinasabi po natin sa ating mga mahal sa buhay, ipinagmamalaki natin sa ating kapwa, yung kabutihan ni Kristo, na minsan nararanasan naman talaga natin. Amen? Nararanasan naman talaga natin, kaya gano'n na lang natin ipinagmamalaking mabuti ang Diyos. Di po ba?
ganun na lang natin pinagmamalaki yung pagmamahal ng Diyos, ang katapatan po ng Diyos, kasi nararanasan naman talaga natin. Pero dumarating sa punto, mga kapatid, na tila bagay, maramdaman natin, parang wala si Lord. Amen? Parang iniwan ata ako ni Lord ngayon. Diba? Yan yung panahon na may kabigatan tayo sa buhay. Na tila bagay yung pangako ng Diyos, hindi yon ang nagaganap sa buhay po natin. Amen? Kaya, minsan, marami tayong katanungan, bakit ganun, Lord? Sabi mo, pag nagbigay, babalik mo siksik-liglig at nag-uumapaw. Nagkautang-utang ako, Di ba? Minsan ganun, mga kapatid, dumarating yung mas mabibigat minsan na problema po sa buhay natin. At ito yung kalalagayan ng mga alagad, na nung sandali na yan, umasa sila sa Panginoong Hesus, pero bandang huli, iniwan sila. Para baga silang pinabayaan. Amen? Hinayaan na lang nung sandali na yan na tila bagay, inilagay pa sa panganib ang kanilang buhay. Amen. Minsan, sa mga paligid natin, may mga tao, diba, pinagmamalaki natin si Lord, pero bandang huli, kapag sa bigat na tayo ng pagsubok na para bagang iniwan tayo ni Lord, nahiya na tayo humarap sa kanila. Ikinakahiya na natin si Lord. Nahiya na tayo humarap sa kanila kasi ikinakahiya na natin yung dati nating ipinagmamalaki. Amen? Na palatandaan lang yan, kaya hindi mo na maipagmalaki kasi sa panahon na yan, para bagang wala na ang Diyos, hindi mo na siya kasama sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang plano ba ng Diyos na kung saan ang tao'y bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, mga kapatid, yun po ba ay nawala nung namatay ang Panginoong Hesus? Nasira ba yung planong iyon? Nasira ba yung pangako pong iyon, mga kapatid? Dito po, napakaganda ng plano po ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng tao. Nung likhain ng Diyos ang tao, sa daigdig na to, ang tao'y hiningahan ng Diyos. Amen. Nung hiningahan ng Diyos ang tao, nagkaroon ng tao ng buhay at yan yung buhay na galing sa ating Diyos. Amen. Pagkatapos pong hiningahan ng Diyos ang tao at magkaroon ng buhay na galing sa Diyos, ang utos ng Diyos sa tao, humayo kayo at magpakarami. Sa isang salita ay magpakarami na ang utos ng Diyos, humayo kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang daigdig. Amen. Punuin ninyo ng inyong supling ang buong sanlibutan o ang buong daigdig. Pag sinabing punuin ng inyong supling, ibig sabihin, taong taglay ang buhay na galing sa Diyos. Amen. Tao mapuno, nais ng Diyos na ang daigdig na ito ay mapuno ng tao na taglay ang buhay na galing sa Diyos. At ano yung buhay na yan? Ano ang layunin po ng Diyos? Bakit po ang tao, binigyan niya ng buhay, nilikha niya ang tao, at ipinagkalob sa tao yung buhay meron ang Diyos, binigyan ng buhay na galing po sa Kanya. Ang sabi po dyan sa sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso, kaya po ang tao nilikha ng Diyos para ang tao ay gawin na gumawa ng mabuti. Amen. Nais ng Diyos na ang tao ay gumawa ng mabuti, nais ng Diyos ang sanlibutang ito ay mapuno ng mabuti. Amen. Ang daigdig na to ay mapuno ng mabuti sa pamamagitan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang layunin po ng ating Diyos. Nung likhain niya ang tao sa daigdig na to, nais niya ang daigdig na to mapuno ng mabuti. At walang ibang mabuti na maaring pumuno sa daigdig na to, kundi ang taong taglay ang buhay na galing sa Diyos. At yung buhay na galing sa Diyos, yan yung may taglay na kapangyarihan para gumawa ng mabuti. Amen. Kaya kung ang lahat ng tao taglay ang buhay na galing sa Diyos, mapupuno nga ang daigdig na ito ng mabubuti, ng kabutihan, dahil lahat ng tao ay gagawa ng mabuti. Amen. Kaya niloob ng Diyos na kayo po ay tipunin po pag-araw ng Miyerkules, amen,
Wednesday group ng mga anak ni El Shaddai para na kung saan sa araw po ng Miyerkules may mga tao sa lugar na itong inaasahan ng Diyos na patuloy gagawa ng mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, yung napakagandang plano ng Diyos na iyan ay naudlot. Hindi naman sabing hindi natuloy, naudlot lang. Amen? Paano po yan nahadlangan, naputol, naudlot yung pangarap na yan ng Diyos, ang plano na yan ng Diyos, na ang daigdig na to'y mapuno ng kabutihan, simita ng mga taong gagawa ng mabuti, taong lilikha ng Diyos, nung ang tao po ay magkasala. Kaya nung ang tao ay magkasala, ang tao po ay ang ginagawa sa lungat na sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay na ang tao, hindi po ayon sa buhay, panuntunan ng buhay na binigay sa kanya ng Diyos, kundi ang tao nung sandali na yan ay nabubuhay na sa panuntunan ng kasalanan na naghahari sa buhay ng tao. Kaya kahit alam ng tao kung ano yung mabuti, hindi na yung mabuti na yon ang nagagawa ng tao kasi ang buhay ng tao ay nasa ilalim na ng kasalanan. Amen? Yung buhay na mayroon sa kanya na galing sa Diyos, nawala na yung buhay na iyon. Amen? Na walang ibang layunin yung buhay na galing sa Diyos, kundi ang tao'y gawing mabait. Gawing mabuti. Amen? At dahil po dyan, naputol po yon mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. At ang tanging kailangan ngayon, yung buhay na iyon ay maibalik sa tao. Amen? Kinakailangan maibalik yung buhay na iyon sa tao para yung magandang planong iyon ng Diyos ay patuloy na maganap sa daigdig na ito. Maisa katuparan at mapuno pa rin ang daigdig na ito, ang sanlibutang ito, ng kabutihang mayroon ang Diyos sa pamamagitan ng taong gagawa ng mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. At paano po mangyayari iyan? Ang sabi po sa aklat ni Ezekiel ay ganito. Ang sabi po sa aklat ni Ezekiel, kabanata po ay 36, talata 26. Ang sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng pangyayari sa buhay ng tao, ang Diyos ay mayroon pa ring magandang plano. At ang magandang plano po ng Diyos, muli ibigay sa tao ang bagong puso at bagong espiritu na kung saan kapatid ay susunding mabuti ang kalooban ng Diyos, gagawing mabuti ang mabuting nais ng Diyos. Amen. Yun ang pusong ibibigay po sa atin. At paano iyan mangyayari mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, naparito po sa daigdig na ito na ang kanyang taglay-taglay ay ang buhay na galing sa Diyos. Ipinaglihis siya lalang ng Espiritu Santo. Amen. Lalang ng Espiritu Santo. Kaya ang ating Panginoong Kristo, taglay-taglay niya ang buhay na galing sa Diyos. At ang buhay na yan na galing sa Diyos, yan yung malinis na buhay. Isang buhay na kung saan karapat dapat ihandog para ang tao matubos sa pagkakasala. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Para ang tao ay malinis ang tao sa kanyang nagawang kasalanan, mga kapatid. At pangalawa po, para na yung buhay pong iyan na taglay ng Panginoong Kristo ay muling maibigay sa atin, maibalik po iyan sa atin. Kaya gano'n na lang yung paglaban ng Panginoong Jesus na wag yan mawala sa Kanya. Amen? Kasi yung buhay na taglay ng Panginoong Kristong karapat dapat ialay para sa ating kaligtasan ay buhay na nais ng kalaban sa daigdig na to, mawala iyan sa Panginoong Jesus.
At ang tanging paraan lang para mawala sa Panginoong Kristo ang buhay na yan, ay matukso niya ang Panginoong Hesus tulad ng ginawa niya sa tao. Amen? Na nung magtagumpay siya na tuksuhin ng tao, nagtagumpay siya na mawala yung buhay na mula sa Diyos na taglay ng tao. At yun lang ang tanging paraan din na kinakailangan para mawala sa Panginoong Jesucristo yung buhay na galing sa Diyos na karapat-dapat ihandog para sa ating kasalanan upang tayo maging malinis, hindi hinayaan ng Panginoong Jesucristo na mawala iyan sa Kanya. Hindi niya hinayaan iyan. Bagkus yan ang iningatan niya na kung saan huwag po iyan makuha ng kasalanan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina may sinabi si Father, ayaw ko lang kung may naalala kayo sa sinabi ni Father, pero maraming dapat maalala sa sinabi ni Father kasi napakarami niyang sinabing maganda. Ano yun, Brad? Basta maganda. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Amen. Di ba yung tatay, di ba, na makita po ng anak, yung kamay ng tatay, kita mo kung paano mga pagod, makikita yung bakas ng pagkapagod, di po ba? Pero yung bata, kita mo natin yung mga medal na yon. Pero anong sabi ng tatay? Masaya siya hindi dahil sa mga medal kung ano mang meron yung anak niya, kundi masaya siya dahil meron siyang anak. Amen. Dahil meron akong ikaw. Amen. Para bagang wala na akong pwede pang hahanap-hanapin pa. Amen. Para bagang wala na makapagpapasaya sa akin, kundi dahil merong ikaw. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Masasabi din kaya, sana masabi din natin, no? Lord, kahit wala na ako ng mga bagay na yan, masaya na ako kasi may buhay akong mula sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Yung buhay na yan, ang taglay ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, ipinaglaban niya ng Panginoong Jesus na huwag yan mawala sa Kanya. Amen. Maalala niyo po yung ating Panginoong Jesucristo minsan ay nagbagong anyo. Nagbagong anyo ang Panginoong Jesus. Yung pagbabagong anyo ng Panginoong Jesucristo, yun ang nagpapaalala sa Kanya nung oras na yan, na kung saan ay may pinanabikan siya. Ang isang pinanabikan ng Panginoong Jesucristo ang maibalik sa Kanya yung kaluwalhatiang iyon. Yung kaluwalhatian ng pagiging Diyos, yung kaningningan, nung sandali na yan, nagningning po siya ng sandali, diba? Yun ang dating anyo ng Panginoong Jesus. Pero yung kaningningan ng pagiging Diyos, sinubad niya po iyon. Hinubad ito ng Panginoong Jesucristo at pinanabikan niyang maibalik yun sa Kanya. Pero maibabalik lang iyon sa Kanya kapag siya po ay buhay sa daigdig na ito na hindi magkasala. And kapag siya nabuhay na hindi magkasala, yun ang reward sa Kanya. Maibabalik sa Kanya yung kaluwalhatian ng pagiging Diyos. Kaya iningatan ng ating Panginoong Jesucristo yung buhay pong iniyan. Iningatan niya iyan na wag iyan mawala po sa Kanya sa pamamagitan ng anumang kasalanan mayroon sa mundong ito na maari na kung saan matukso na magawa ng ating Panginoong Jesucristo para siya magkasala. Subalit ang sabi nga, sinunod niya ang utos ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, ang sabi po nung likhain ng Diyos ang tao, pamahalaan ninyo ang lahat ng nilikha ko. Ano mang itawag nyo dyan, yan ang magiging pangalan. Lahat ng bagay na sa ilalim ng kapangyarihan ng taong nilikha ng Diyos. Amen. Nung likhain ng Diyos ang tao sa digdig na to. Nung ang Panginoong Jesus ay namatay, ang ating Panginoong Jesucristo, dito po ang mga alagad ay nawalan ng pag-asa. Natakot na sila. Amen. Subalit, sa gitna ng takot, ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa kanila.
At ang sabi ng Panginoong Hesus, sumainyo ang kapayapaan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Iningatan ng Panginoong Hesus na ang buhay na yon ay huwag mawala sa Kanya, kasi kapag nawala yun sa Kanya, hindi niya maibibigay iyan sa atin. Sabi nga, hindi mo maibibigay kung anong wala ka, maliban lang kung anong mayroon ka. At ang tanging kailangan natin ay walang iba, kundi maibalik sa atin ang buhay na galing sa Diyos. At maibabalik lang yan sa atin sa pamamagitan ng ating Jesucristo na ang sabi po, ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating Jesucristo. At nakakamtan natin yan sa pamitan ng ating pananalig na siyang ugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Suma sa atin ang buhay po na yan. Kaya yan ay iningatan ng Jesucristo na huwag mawala sa Kanya para yung buhay na yan ay maibalik niya uli sa atin. Kaya nung makita niya ang kanyang mga alagad, nung katagpuin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad nung sandali na yan? Hiningahan sila. Hiningahan sila ng ating Panginoong Jesucristo. Para muli, yung buhay na yan ang siyang makapanahan sa puso nila. Ang sana namang taglayin ng tao sa daigdig na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan para ang buhay na yan ay wag na mawala sa atin, italaga na natin iyan sa paggawa ng mabuti na yun naman talaga ang layunin po ng Diyos. Amen? Na nawala lang yan sa tao nung ang buhay na yan ay ay pinabayaan ng tao nung sandali na yan na mawala, maagaw sa kanya sa pamamagitan ng kasalanan. Ang kalaban ay naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. May buhay ka, ang buhay na bigay ng Diyos sa tao noon, ninakaw ng kalaban. Pero yung ninakaw ng kalaban, binalik sa iyo ni Lord. Amen. Huwag mong ipanakaw yan. Amen. Huwag mo nang hayaan na ang buhay na galing sa Diyos na siyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo, kung hindi yan iningatan ni Eva at Adan noon. Amen. At nung mawala yan sa kanila, inalipin sila ng kasalanan, inalipin sila ng kasamaan. Ngayon, ibinalik sa iyo ni Kristo ang buhay na yan para ikaw ay makagawa ng mabuti. Huwag mo nang hayaan mawala yan sa iyo. Amen. Bagkus gamitin mo ang buhay na yan sa paggawa ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Nung hiningahan sila ng ating Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesucristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tapos sabi po diyan, kung paano ako sinugo ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Amen? Sinusugo ko rin kayo, tapos siningihan sila ng ating Jesucristo na ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay, kung paano ako sinugo ng Ama, sinusugo ko kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang utos sa tao noon, humayo kayo at magpakarami o punuin ninyo ng inyong supling ang daigdig na ito. Nung hiningahan ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad, at sa pangitan ng hininga yan, ibinalik yung buhay na galing sa Diyos, hindi niya na inutusan ang mga alagad na humayo at magpakarami. Ano ang utos sa mga alagad? Ang utos sa mga alagad, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Ang dala-dala po ng mga alagad nung sandali na yan ay yung buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At yung buhay na yan na galing sa ating Jesucristo, yun ang nais ng Panginoong Jesus, dalhin ng mga alagad. Amen. Sa kanilang paghayo, ibahagi sa lahat ng tao ang buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo, na makakamtan lang ng bawat tao ang buhay na galing po sa Kanya kung ang tao na ito, mga kapatid, ay tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Jesucristo. Yan yung buhay na galing po sa ating Diyos. Na paano po natin iyan magagamit para sa paggawa ng kabutihan? Kanina sinabi ni Father, kapag mayabang tayo, magiging marupok tayo.
Amen. Pero kapag ikaw ay marunong magpakababa, magiging matibay ka. Amen. Sabi ni Father, kapag mayabang tayo, sabi ni Father ay pagdating ng mga pagsubok o mga pagbatikos, madali tayong umayaw. Pero ang taong nagpapakababa, nananatiling nakatayo. Amen. Naninindigan. Sabi ni Father, kapag tayo mayabang, ang sabi ni Father, darating ang panahon, ang sabi niya, ikaw ang mawawalan. Magiging empty ka, ikaw ang mawawalan. Pero ang taong nagpapakababa, ang sabi po diyan, tatanggap ng pagpapala na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Hiningahan sila ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon yung buhay nito na galing sa ating Panginoong Jesus, paano po ito maitatransfer sa mga tao? Amen? Paano nila tatanggapin? Ang sabi nga, hindi ito magagawa ng laman, subalit magagawa ito ng Espiritu. Amen. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. At sino po yung salita ng Diyos na Espiritu at buhay? Si Jesucristo. Amen? Na kinakailangan madala natin ito sa buhay ng maraming tao para makamtan ng bawat taong tatanggap kay Kristo ang buhay na galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na ang buhay na yan na galing po sa Diyos, yan po yung buhay na nagtuturo sa atin para magawa natin ang mabuti sa isa't isa sa pamamagitan ng kung saan yan ang buhay na mayroong kababaang loob. Paano makikita kaninang kababaang loob sa Ebanghelyong sinabi ni Father kanina, na ibinabahagi sa ating kanina ni Father po, yung tunay na kababaang loob, ang sabi po dyan, ay hindi yung ikaw ang pinaglilingkuran, kundi ikaw ang naglilingkod. Amen? Kaya kung lahat tayo taglay natin ang buhay na galing sa ating Panginoong Kristo, lahat tayo ay may kababaang loob. Walang mag-iisip na masigit ako kaysa iyo. Amen? Kundi lagi nating iniisip, kapatid, lingkod mo ako. Amen. Ako'y isang lingkod mo, ako'y anak ng Diyos na kung saan nakatalaga ang aking buhay sa paggawa ng mabuti para sa iyo. Amen. Ikunyan ang taglay nating buhay, ang bawat isa po sa atin, ang daigdig na ito'y mapupuno ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya yung Wednesday group, amen? Ang Wednesday group ay puno ng mga anak ng Diyos na taglay ang buhay na galing sa Diyos na laging handang gumawa ng mabuti sa isa't isa. Amen? Dinala tayo ng ating Panginoon at yan yung buhay na ang buhay mayroon sa Wednesday group ay buhay na dapat natin maibahagi sa lahat saan man tayo pumaroon. Amen? Kaya ang Wednesday group lalago. Amen. Lalago ang Wednesday group dahil sa buhay na yan na tinanggap natin kaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Handa ka bang paggamit sa Diyos? Sinong handa paggamit? Taas nga ang kamay. Sigurado kayo? Amen. Yung buhay na yan, handa pa natin yan ipagamit sa paggawa ng mabuti. Ang lahat ng handa pwede nang tumayo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Aawit po tayo. Buksan niyo po ang puso niyo para kay Lord. Hallelujah.
para sa atin. Ang buhay na ganap at kasiya-siya ay isang buhay na hindi tayo nagkukulang at wala nang hahanap-hanapin pa. Pero sa Diyos, ang isang buhay na ganap at kasiya-siya, yung wala kang pagkukulang. Yung nagagawa natin ang kanyang kalooban. Yung naitatalaga natin ang ating sarili para gawin ang mabuti. At tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ako iniiwan na nagsugo sa akin dahil ginagawa kong nakalulugod sa Kanya. At yun ang mabuti. Yun ang mabuti. Yung nakakalugod sa Diyos. Na inaasahan ng Diyos na gagawin din po natin para po sa Kanya. Panginoong Hesus, dalangin po namin, gawin mo kaming lingkod mo. Gawin mo kaming lingkod mo, Panginoong Hesus. Lingkod na magiging kalugod-lugod sa iyo. Lingkod na walang ibang hangarin, kundi gawin ang kalooban mo, Diyos. Gawin mo kaming lingkod mo, Panginoong Hesus. Isang lingkod na may kababaang loob. Gawin natin panalangin ang awitin po ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, sinusugo ko kayo na parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang korderong na si Jesucristo ay naparito sa daigdig na to para ipakita na ang buhay ng isang kordero ay nakalaan, ialay, alang-alang sa kabutihan ng lahat. At ang buhay ng kordero na yan na handang ibigay para sa kabutihan ng lahat ay buhay na taglay mo. Na habang tayo naririto sa daigdig na to, para tayo nasa gitna ng mga asong gubat. Mga asong gubat na hindi nila alam kung paano ialay ang buhay para sa kabutihan ng bawat isa. Na ang buhay meron ka, ang isang buhay na dapat maibigay natin sa kanila
buhay na araw-araw ay handang ialay alang-alang sa kabutihan ng bawat isa. Make me a servant today, O Lord, na sa bawat araw nawa, yan ang ating dalangin. Gawin mo akong lingkod mo, Diyos. Lingkod na ang buhay ko sa araw na ito ay mailaan ko para sa paggawa ng mabuti sa sino paman, sa aking mga mahal sa buhay at sa aking kapwa. Panginoong Hesus, dalangin po namin ang Espiritong ipinagkaloob mo sa iyong mga alagad noon, Espiritong ipagkaloob mo po sa amin. Nang taglayin namin ang buhay, meron ka, Panginoong Hesukristo, at ang buhay na yan, Panginoong Hesus, ay magiging daan para ang buhay na yan ay madala namin sa marami at ang kabutihang nais mo ay patuloy mahayag, makita sa mga taong magtataglay po nito. Salamat, dakilang Diyos. Ang buhay na taglay mo, Panginoong Hesus, ay buhay na nagbigay ng karangalan sa iyong Ama. Ibigay mo sa amin ang buhay na iyan dahil din ang buhay na alam namin makapagbibigay ng karangalan sa iyo at sa aming Amang nasa langit. Patuloy mo kaming baluti ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo, at patuloy dalangin namin ang iyong kamay ilaan sa amin upang araw-araw kami ay ingatan, ilayo sa masama at patuloy pagpalain. Salamat, dakilang Ama, sa iyong kapurihan sa lahat ng kabutihan, patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Taas natin ang mga bagay na nais nating taas sa ating Panginoon. Dakilang Ama, sa aming muling pagkatok sa pintuan ng puso mo ngayon, dala-dala ang aming mga kahilingan at buong pusong kaming nananalig na sa pangalan ng buktong mong anak na si Jesucristo, ang lahat ng aming kahilingang itinataas ngayon ay ipagkakalob mo po sa amin. Salamat, dakilang Ama. Anuman ang lahat ng ito, Ama, alam namin wala pong mahirap po sa iyo. Kaya mong ibigay ito sa amin tulad ng pagkakalob mo sa amin ng buktong mong anak na si Jesucristo. Kaya ang lahat na ito, Ama, ay amin ang inaangkin at ipinapasalamatan sa iyo, Ama, ang lahat ng ito sa buhay po namin na walang sawa mong ibinibigay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Dasalin ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag. At kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglisog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit samdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next month and see you tomorrow sa Lower Hope.